Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Di na pinayagan ng Sandigan Bayan na bumiyahi si Romualdez. Talagang hinarang ni Ombudsman Rimulya, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ayan sa Rappler. Ha? Ito, balita ito sa Rappler. Anong oras ba lumabas yung balita? Ayan. April 22, 2026, 9:50 p.m. Martin Romualdez barred from leaving Philippines over alleged corruption. Yun, mga kabunyog matindi ito. Talagang sa tingin ko, gera na ito sa pagitan ni dating Speaker Martin Romualdez at ni Ombudsman Boying Rimulya. Medyo mabigat ito, mga kabunyog. Abangan nyo ang mga talakayan ko dito sa topic na ito. Marami akong naka-line up na mga update sa inyo tungkol dito. Binasa ko na yung complaint. 61 pages ang complaint laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Complaint ng Ombudsman. Hindi pa ito nakasampa sa korte, yung complaint. Pero nabasa ko na, bukas i-discuss ko yan, abangan nyo. Matindi yung mga kaso. Indirect bribery, plunder, conspiracy to commit plunder, tapos money laundering. Ay dun pa lang sa dun pa lang sa plunder, no bail na yun yung money laundering din. Matindi yan. Pag natuloy ito sa Sandigan Bayan, itong kasong ito, wala, makukulong si no bail No bail yung mga kaso na yan, mga kabunyog. Ngayon, ano ba ang dinesisyonan ng Sandigan Bayan? Ang dinesisyonan ng Sandigan Bayan, PHDO, Precautionary Hold Departure Order. Ano ba tong Precautionary Hold Departure Order? Ganito yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ay di ba, gustong bumiyahe ni Martin Romualdez papunta ng Singapore, magpapagamot daw. Dapat sana nga April 20 yata yun to May 5, kung hindi ako nagkakamali. O May 4. Basta dapat kahapon ay nung isang araw, April 20, aalis na Kaya lang, pinayagan siya ni Speaker Bujidi. Ay kasi, siyempre, congressman ka, magpapaalam ka sa speaker para payagan ka. Pinayagan naman ni Speaker Bujidi. Pero ang problema, pagdating sa ombudsman, inopose, hinarangan. Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. They were trying to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya. Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik we don't want that to happen. Kaya lang, syempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bigla siyang aalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Lahat ng ating nais pasagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Nag-iingat lang po tayo. Pinag-iingatan natin ang karapatan ng ating bayan din. May karapatan din tayo mga Pilipino na sabihin sa kanya, wag muna umalis. Hinarangan, hindi pumayag si Ombudsman Boying Rimulya. Ngayon, ang problema ngayon ganito. Ang sabi ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez nung isang araw, yung abogado niyang si Attorney Adi Fajardo, hindi pwedeng harangan ng ombudsman. Walang power ng ganyan ng ombudsman. At saka ang in-issue pa lang naman ay ILBO. Ibig sabihin, Immigration Lookout Bulletin Order. So pag ILBO, ano pa lang yan, lookout bulletin, minamanmanan pa lang ang galaw mo. Saka hindi ka pwedeng pigilan kung ILBO lang ang naka-issue. Ang naglalabas ng ILBO, DOJ, Immigration Lookout Bulletin, wala namang kasing kapangyarihan ng immigration or kahit ang DOJ na bawalan ang tao na mag-travel abroad. Basta't comply mo ang mga requirements, hindi ka pwedeng bawalan. Kahit pa nasa ILBO ka, yun ang paliwanag ng abogado ni dating Speaker Martin Romualdez. Tama ba yon? Yes, tama yon. ILBO lang yun Immigration Lookout Bulletin. Ngayon, pwede na ba sanang umalis si dating Speaker Martin? Yes,
Pwede, kasi wala namang hold departure order eh. Pero ang problema ganito. Linakad ni Ombudsman Buying sa Sandigan Bayan. Agad-agad nag-file ng precautionary hold departure order, PHDO. Hindi pa yan permanenteng hold departure order, precautionary lang, pero hindi ka na rin palalabasin ng bansa. Precautionary. April 22 ng umaga. Summary hearing yon, ibig sabihin binigyan ng pagkakataon yung kampo ni Romualdez, nagpadala ng abogado, lumabas yung desisyon. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan yung precautionary hold departure order. Ay dahil pinagbigyan, ibig sabihin hindi na makakabiyahe si dating Speaker Martin Romualdez kasi ano na yan precautionary hold departure order na yan. At ang nag-issue na yan, Sandigan Bayan. Ang sinasabi natin kanina na hindi pwedeng i-hold si Romualdez kung ILBO, Immigration Lookout Bulletin. Kasi immigration at DOJ lang ang naglabas niyan. Ay ito, hindi na to, korte na Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. Bakit naglabas ang Sandigan Bayan? Nag-apply ang ombudsman. Talagang sineryoso ng ombudsman. Okay, sabi ninyo hindi pwede ang ILBO. O sige, mag-a-apply kami ng PHDO. Kaya di ba maagang umalis si Ombudsman Buying Rimulya doon sa hearing ng Justice Committee? Linalakad niya talaga. Kaya sa tingin ko, mapipikon dito sa kanya talaga si Romualdez. Iinit tong to, mga kabunyog. Mayroon pang linalakad si Ombudsman Buying, yung pag-freeze ng mga assets. Ayon hindi na yon, AMLAC na ang mag-a-apply nun. Anti-Money Laundering Council. Mag-a-apply ang AMLAC sa korte. Ang ombudsman humingi na ng tulong sa AMLAC na mag-apply na yung AMLAC para ma-freeze yung mga assets. Dalawa yan. I-freeze yung mga assets tapos wag hayaang makaalis sa Pilipinas. So itong hindi pagpapaalis sa Pilipinas, hindi pagbiyahe, ito na, nangyari na ngayon. Yung tungkol na sa freeze, pag-freeze ng assets, separate pa yon. Pero yun na nga, dito wala nang rason ngayon ang kampo ni Romualdez kasi ang sabi ng abogado ni Martin Romualdez, si Attorney Adi Fardo, hindi pwedeng ibawalan ang speaker, ang dating speaker kasi wala namang hold departure order ILBO lang bawal naman yun. Ang ILBO lookout bulletin lang yan, minomonitor lang ang movements or galaw, pero hindi pwedeng pagbawalan. Tama ba yun? Yes. Yung problema, nag-apply ng PHDO sa Sandigan at Grinan, so hindi na makakabiyahe si Romualdez maliban kung umalis na. Ang alam natin, ang sabi ng staff nandyan pa ay lumabas na itong precautionary hold departure order, so hindi na makakaalis yun. Ang sabi kasi ni Ombudsman Buying, hindi dapat yan makabiyahe kasi hindi natin alam, baka hindi na naman bumalik yan. Ay papabalik na yata ng bansa si Saldico, na talaga gagawin ng gobyerno ang lahat para makabalik si Saldico. So sabi ni Ombudsman Buying, parang coincidental naman. Ngayon aalis si dating Speaker Martin Romualdez, magpapa-angioplasty sa Singapore. Mayroon naman dyan dito sa Pilipinas. Bakit doon? At bakit ngayon? Parang nakakaduda naman yung timing na yan. Baka hindi na bumalik yan. Yun yung ini-insist ni Ombudsman Buying Rimulya. Kaya lang siyempre medyo maano yan kay Romualdez kasi magkakaibigan sila, magkabrand pa sa fraternity sa UP. Tapos dati magkaano naman sila sa administrasyong Marcos, di ba? Pareho sila part ng admin Bago naging ombudsman si Speaker si Martin Romualdez, Justice Secretary si Buying. Diba? Kaya lang sabi naman ni Ombudsman Buying, wala tayong magagawa, trabaho lang Pero talagang siniseryoso ni Ombudsman Buying. Ito na nga kita nyo. Ano yan ano yun? Talagang hinarang ni Ombudsman Rimulya na wag makabiyahe, makaalis, palabas ng bansa si Martin Romualdez. Ito naglabas na ng precautionary hold departure order. Ang tanong siguro ng iba, paano naman yan, attorney? Di ba wala pang kaso sa Sandigan Bayan? Bakit nag-issue ng precautionary hold departure order? Yan po ang precautionary hold departure order. Kapag wala pang kaso sa korte pero mayroon ng preliminary investigation sa DOJ or sa ombudsman, pwede nang mag-request ng precautionary hold departure order. Kapag mayroon ng kaso, permanente ng hold departure order yon. Hindi na lang yun precautionary. Talagang HDO na yon, hold departure order. O yan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Subaybayan nyo lagi ang aking mga talakayan. Lagi ko pong ipapaliwanag ang mga maiinit na issue at kaganapan sa ating bayan. Mabuhay po tayo. Magandang araw sa inyo.
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.